Hello mga kapwa ko malalayag, manalagbay, manunuklas at ito na naman tayo sa ating math-related na post or rather na video. So, hindi nyo makikita yung mukha ko pero marinig yung boses ko tapos kita nyo nakabukas na yung pink. Kasi well, magsusolve tayo, magpapakita tayo ng mga mathematical equation. So, I would post sa description yung original na video o yung video na ifa-follow up natin today. So, we are going to talk about multiplication of 9. So, sa last video, pinaliwanag ko doon paano siya gawin. Also, if not mistaken, pinakita ko rin na you can go on higher numbers. So, now, what we'll do is tatlong points lang. Una is yung mas easier way to check kung ano yung iyong ima-minus doon sa number and ano yung i-multiply mo o ano yung hinahanap mo na pinaka-sum nung units niya. So, 'di ba nga sabi nga natin kunyari, dito na lang sa madali na lang muna tayo. 9 times 7 halimbawa, 'di ba? So, we know that this one, yung 7, yung i-multiply natin sa 9 ay nasa range ng between 1 to 10. So, with that, ito yung titignan mo, yung pinakadulo. Tapos, tatanggalin lang natin yung 0. So, we know na dun sa ating given, ang ibabawas natin sa 7 ay 1. So, 7 minus 1. Pero hindi pa yan tapos. Yan lang yung first part ng ating answer. So, sa answer natin, meron tayo nung first part niya, itong yung part na yan, tapos meron tayo yung last unit. So, kunyari, halimbawa, ang sagot dito, alam natin na ang sagot dito is 63. Okay, take note, mahaba yung bracket kasi minsan mas mahaba to. Minsan 700, 7,000, 1 million. Basta mahaba tong part na to. Pero, mahaba tong part na to. Pero, yung sa last unit lang talaga siya. So, in this case, diba, 7 minus 1, that would be 6. Tapos, ang kulang, diba kasi 1, alam natin na 1. So, given na 1, ibig sabihin na yung kanyang, ang iyong hinahanap na pinakabuo or sum of the units, in this case, diba, pag pinag-add mo, si 6 saka 3 is 9. Diba? So, what we will look for in this case is yung 9, ma-minus natin na 6, which is 3. And yun na yung sagot, 63. Okay? So, medyo naguluhan ako. Ano daw? Sige, bigyan natin mas malaking numero. So, in short, mapapansin natin later, papakita ko siya, na pag gagawa ka ng table, itong ganitong technique, madali na siya. Kahit gano'ng kalaki yung number na i-multiply mo na, sa 9, basta multiplication of 9 lang na table. What would you do is, pag-separate mo into tens, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, i-divide mo lang sa ganun. Okay? And makikita natin, lagay ko na lang dito, kodigo natin sa left side, na alam natin na ang 9 times 1 ay 9, ang 9 times 2 ay 18, tapos pakita ko na lang yung daya. So we know, sa range na ito, from 1 to 10, that would be 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yan, pakita na lang natin sa Excel para mas madali nating maaninag. Wow, maaninag. Napakalalim. Diba? So, ito yung 9 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gawin nating kulay, sabihin na natin kulay blue. Dark blue. Yan. Technically blue yan. Tapos lagyan natin ng fill na orange na lang. Yan. Tapos lagyan natin ng border. 4 borders. Okay? Ito yung i-multiply natin sa 9. Hindi ko nilalagay na 9 kasi multiplication of 9 lang naman yung pinag-uusapan natin. So makikita nyo yung sagot. Ito yung first part or
tens, hundreds unit. Tapos dito ko ilalagay yung last unit niya. So, in this case, makita natin that would be 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, makita natin sa kabilang side, that would be 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. So, this does not work sa 1 to 10 lang. It works with other numbers as well. But this case, kulayan natin, lagyan na rin natin ng border. Tapos kulayan na rin natin. Ito gawin natin. Ito kasi nag-iiba. So, gawin na natin color, sabihin natin violet. Yan. Tapos, gawin natin puti yung numbers. Yan. Tapos dito, gawin natin green. Kasi, yan yung last unit. Okay? Yan. So, mapapansin mo, sagot nga is 9, 18, 27, 36, 9, 8, 7. Mali ako ng, yan. 36, 45, 54, 63, 72, 51. That is only from numbers 1 to 10. Okay? Gawin natin ang pinaka ano natin ay column with column with gawin natin 3. Okay. Yan. Okay. So, makikita natin yan sa first numbers natin 1 to 10. Makikita mo naman din sa numbers, example lang natin 11. Tapos, gawin na natin ito bababa. Sabi ko, ay mali. 12. Yan. So, sabi natin kanina, titignan mo tong number na to. So, makikita natin na 20 siya. Alisin mo yung 0, so that would be 2. Tapos, sa 2, mapapansin mo dito 2. Diba? 18. So, yung sums of numbers mo, ulitin natin 0 plus 9 is 9. 1 plus 8 is 9. 2 plus 7 is 9. So, in that case, ibig sabihin, 18 yung hinahanap nating sum of numbers. No need to change this part kasi yan at yan pa rin naman siya. Ang mababago lang natin is yung part na kulay violet. So, 11 minus 2, alam natin na 9 siya. Tapos, ang susunod sa 9 ay 10. Ang susunod is 11, then 12, then 13, then 14, and so on. Okay? 18 na siya. So, 180. So, kung gagamitin mo yung calculator mo, you know that 9 plus 9 is 18. And you know that 9 times 11 is 99. Alam mo na 9 times 12 is 108. Eh, pag pinag-add mo 18. So, yun yung sinasabi ko na yung sum nila is yun dun sa 2, which is 18. Okay? So, 18. Now, we go with ano? Yung susunod. Okay, lagyan pa natin ito. Gawin natin 3 ulit. Sunod natin, gawin natin 21 to 30. Halimbawa lang ulit. And mapapansin nyo, hindi ko pa rin binabago tong part na to. And mapapansin nyo, it is always by 10. So, you know, kapag nag-multiplication ka na ganitong format, click natin. Yung nakaganito, halimbawa, 791 times 9. Using that technique, madadalian ka na lang. So, you know, this is simply 9. You know, that is 81. 8 dito. You know, that would be 63. But 3 plus 8 would be 11. And 6 yun. So, 7119. Tabi ko lang muna yan. Balik tayo doon sa table mamaya. Okay? So, yan. So, in this case, ano na sabi natin?
yung dun sa huling part ng range, tanggalin mo yung 0, so 3, ma-minus mo lang ng 3 dun sa 21. So that would be 18. Tama? Tapos from 18, 19, and so forth. Yan yung sagot. Yan na yung sagot. And mapapansin mo din, yung first part is, pag tinanggal mo ito yung 0, yun yung multiple of 3, di ba? Yung 27. 3 times 9 is 27. 2 times 9 is 18. So that's another good way to see it. So if you are making a table, ganoon na siya dali. So nakita natin yung number na ginamit natin kanina is 791. So it would fall under what range? That would fall under 791 hanggang 800. Take note, pag dalawa na yung 0, isang 0 pa rin lang yung aalisin mo. So, alam natin na 80 yung ibabawas natin. Sabi ko kanina, hindi natin to gagalawin. So, minus 80, that would be what? 711. Tama? Tapos, this would be 712. And then, so on and so forth. And makikita natin na ang sagot ay 7119. And, oops, yun na nga yung sagot natin. 7119. Di ba? So, in making a table, that's one. So, unang sa lahat is, by 10, meron talaga siyang grupo. Pangalawa would be when you check, you arrange it by range of 10. And then, when you arrange it by range of 10, makikita mo na yung last unit nila is just 987654321 0. Tapos, makikita mo na yung dun sa unang part is magkakasunod na lang. And makikita mo rin dito, kung 9 to nagtapos, 9 to magsisimula. Kung 18 to nagtapos, 18 to magsisimula. Kung 27 to nagtapos, then you know, yung 31 is 27 din magsisimula. And it would continue. Okay, so hanggang doon na lang muna mga kaibigan. We try to keep it short para konti lang and quick lang. So I hope it helps. If may mga iba kayong tanong, so nag-focus na tayo sa multiplication of 9 kasi so far yung pala yung talagang tinutukan natin at marami pa mga properties makikita mo. And siguro, okay, mas mabilis yung isa. But when you are making a table, this is faster. And ganun din when you are bihasa ka na dito, bisado mo na. Kahit gamitin mo yung method kanina, itong ganitong klaseng method, it would be faster na. Kasi kahit nga yung 1 to 10 lang kabisduin mo eh. Kaya yun lang din yung tinuturo sa eskwelahan eh, itong unang part. Kasi pag ito yung gagamitin mong method, di mas madali siya. But if you are going to do mental math, tapos hindi yun yung method na gagamitin mo, pag oras na ginawa mo itong table na to, eventually makakabisado, okay, bilang ka na lang, ganito, ganyan, 27, ganito. So, it would somewhat kind of help. Di pag ako ganun kabihasa in terms of sa mental math, pero pag writing the table using this method, mabilis na lang siya. So, doon na lang mga kaibigan. Salamat and I hope nakatulong to. And, well, mas marami pa ibang tao matulungan. And, well, in all things, sabi ko nga, it is God who be glorified. Salamat po muli. And ito, ingat.